Welcome to Donmar TV News Channel. Magandang umaga sa inyong lahat. It's 6 o'clock in the morning here in the Philippines. Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi sa lahat ng mga heroes natin, ng mga OFWs at sa mga audience ko dito sa Pilipinas from Luzon, Visayas, and Mindanao. Shout out sa inyong lahat. Okay, pag-uusapan natin ngayon itong si Coco Pimentel at itong si Vice President Inday Sara Duterte. Nagkita na ito sa hearing. Coco Pimentel, binara niya ang ibang panukala ni VP Sara Duterte. Okay, sa hearing ng Senado. Tungkol ito sa Office of the Vice President na budget. Okay? Binara yung ibang mga panukala ni VP Sara. Yan ang pag-uusapan natin. Pangalawa nating pag-uusapan ay itong ang LPO Dilawan. Babalik raw sila sa politika. Okay? Yan ang pangalawa nating pag-uusapan. Pero bago ang lahat guys, importante na i-like at i-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay tayong mag-like and share. 1, 2, 3, go! Okay? Importante ang like and share para marami ang makanood dito. And also itong Donmar TV, i-follow and subscribe ninyo sa Facebook at sa YouTube. Okay? Sabay-sabay tayong mag-follow and subscribe. 1, 2, 3, go! Okay? Importante yung follow and subscribe guys para lagi kayong updated sa mga balita natin. Okay? At itong ang nagbibigay ng stars natin na si Nelda Reynolds, present na naman sa 200 stars. Sabi ni Nelda Reynolds, watching you. Okay, hi Nelda Reynolds. Hello sa inyo. Okay, so without further ado, let's move on sa ating first topic ngayon. Ito nga ang si Coco, binara ang ibang panukala nitong si Vice President Inday Sara Duterte. So, natural naman yan sa Senado kasi itong si Coco Pimentel ay opposition ito, di ba? So, syempre naman, mag-o-oppose talaga ito sa mga proposal ng ating Vice President Inday Sara Duterte. At kung matatandaan natin noon, sa panahon ni former President Duterte, nagkainitan itong dalawa di ba? Pero hindi ko ibig sabihin na mag-away sila sa hearing, no? Pero sinabi ko lang na itong si Coco ay binara nga niya ang isang proposal ni VP Sara. So, sa hearing ito ng Senado tungkol sa Office of the Vice President na budget. Okay? Isa na dito yung libreng sakay. Okay? Ito yung isa sa mga hinarang ni Coco Pimentel, no? Ang reason kasi ni Pimentel ay para kasing ginawa na raw ito ng pamahalaan itong libreng sakay. No, ayon sa may proposal itong si VP Sara na sa kanyang programa ng kanyang Office of the Vice President yung libreng sakay. Sabi ni Coco Pimentel, hindi na yan natin itutuloy kasi magastos lang yan sa pera. Ganun, ganyan, no? Kasi ginawa na yan ng DOTR, okay? Department of Transportation. Yan ang kay Coco Pimentel, no? So, ito'y dinipinsahan ni Vice President Inday Sara. Okay? Dinipinsahan niya yan. Ang reason ni Vice President Sara, para hindi raw ito nireplicate or dinuplicate itong programa ng libreng sakay. Kasi ang rason ni VP Sara ay pinalakas niya ito, no? Kasi yung DOTR has done libreng sakay para mas magaan ito, no? Kasi ang nangyari kasi yung DOTR nagrerenta sila ng bus, yung sasakyan ba na bus, nagrerenta ito. So mahal yan nagrerenta pa sila ng private buses para sa mga libreng sakay. So ang sabi ni Inday Sara, VP Sara, hindi ito i-replicate dahil may programa siya ng libreng sakay, ngunit magbibigay siya ng 5 na bus sa DOTR. That will be libre. Okay? Ipapahiram niya yung 5 bus
without pay sa DOTR. Ang gagawin na lang ng DOTR ay mag-provide na lang sila ng driver. Magpasahod na lang sila ng driver at saka yung gasolina nito. Okay? So, malaking tulong ito sa DOTR, itong programa ni VP Sara, no? So, bakit naman hinarang ito ni Coco Pimentel? Hindi na magrerenta ang, at least, no, kung magkano yung ilang mga buses ang nirerenta ng Office of DOTR, may libre na silang 5 na buses. Malaking tulong na yun, no? Kapag natuloy itong libreng sakay na programa ni VP Sara. So, ayan. Okay? At sabi ni VP Sara, ito ay pinalakas. Itong libreng sakay. Kasi kung DOTR lang ang maggawa ng programa ng libreng sakay, no? Hindi lahat mabigyan ng benepisyo nito. Okay? So, mas madami ang makabenefit nito kapag matuloy itong libreng sakay rin ni VP Sara. Okay? Yan ang sabi ni VP Sara, na hindi ito duplicating at hindi ito replicating. Okay? And also, si VP Sara, tinanong rin ito, no? Tungkol sa, aside from this libreng sakay, tinanong itong si VP Sara tungkol sa 500 million na confidential fund, okay, sa Office of the Vice President. Sabi ni VP Sara, hindi ito first time sa opisina ng Vice President na nag-request ng 500 million ng confidential fund. Pero ngayon, nag-propose itong si VP Sara na 500 million. Gusto niya 500 million yung confidential fund. No? Sa mga nagdaang administrasyon, meron na mga nag-request na ganito, yung confidential fund. Okay? Kung ano man yan, kaya nga sinasabi ng confidential fund di ba? So ang nangyari, si Vice President Inday Sara, sabi niya, pinaubayan na lang niya ito sa mambabatas kung ito ay aprubahan o babawasan yung 500 million. Okay? So at least nag-propose siya na sa kanyang, kasi hinarap niya yan sa Senado So nakita ng mga mambabatas na nakalagay doon, confidential fund 500 million. So, sabi ni VP Sara, it's up for the Senate, no, na ito ay aprubahan o babawasan ba. Okay? Kung hindi aprubahan, okay lang ni VP Sara. Kung aprubahan, mas okay, o ito ay bawasan. So, yan. Okay? Confident itong si VP Sara natin na ganyan kalaki yung mga budget na pinopose niya, kasi hindi ito corrupt na tao Alam naman natin, may exhibit ito, ang kanyang Davao City. Maraming nagawa ang itong si VP Sara noon, yung mayor pa siya sa Davao. Okay? So, yan, confident. Kung wala ka namang masamang intensyon, confident kang magbigay ng ganun kalaki na mga budget, di ba? So, ako, sa opinion ko, I have full trust sa ating VP Sara. Wala itong record na naging corrupt sa gobyerno. Okay? So, pinag-usapan rin itong 10 million budget para sa opisina ng OVP. Itong si VP Sara. No? May property na silang nakita. Okay? 10 million muna ang nag-propose ito ng 10 million na para sa opisina ng Vice President. Dati kasi walang permanent office ang mga Vice President dito sa Pilipinas. Yung iba sa Malacanang lang nag-opisina, no? So this is the first time na meron ng opisina ang Vice President kapag matuloy itong
proposal ni VP Sara na maggawa siya ng opisina talaga, official na opisina ng Vice President. Okay? Dati si Leni Robredo, siguro nagrenta lang yun ng, meron kasi opisina rin si Leni Robredo pero hindi ganyan kalaki. Ngayon talagang gagawaan ng opisina ng Vice President na kung sino man ang Vice President sa Pilipinas ay siya na ang gagamit nito. Okay? Kagaya ng ibang bansa, merong sariling opisina ang Vice President. So first time ito, nagagawin ito ni VP Sara. Okay? That's a good news, no? Makabenepisyo yung mga susunod na mga Vice President coming years, di ba? Okay? So siya lang ang naka-idea noon naka-idea dito, di ba? So ang galing ni VP Sara. At sabi ni VP Sara, no, minention rin niya sa Senado na patuloy rin ang satellite offices niya, yung proposal niya na maglagay ng mga satellite. Actually meron na, no, marami ng mga locations yan ngayon sa parte sa Pilipinas ng mga satellite offices ng OVP, no, para easy access ng mamamayang Pilipino. Kung merong mga problema sa iba't ibang parting lugar sa Pilipinas, you can go directly sa opisina ng the nearest opisina ng Vice President natin at doon mas mabilis yung information from the satellite offices through the main office ng ating Vice President. O, di ba? Ang galing. Di ba? Kung meron tayong mga problema, kung merong mga trahedya, mga bagyo, ganyan. So, mabilis makaskade yung information, yung mga tulong mas madali. Okay? So, very brilliant itong ating Vice President. Okay? So, yan. So, ang pangalawa nating pag-uusapan, ito na. Ang mga dilawan, yung mga LP, usap-usapan ngayon sa social media na nagpupulong sila ngayon na at may plano pa silang babalik sa politika. Isa na dyan si Kiko Pangilinan at yung mga LP. No? Dahil nga, I think 23 years from now, that is 23, 24, 25, 2025. Okay? Year 2025 may election, di ba? Election ito sa mga senador naman. So, kaya nagpupulong ito ngayon yung LP at babalik sila. Sabi pa nga ni Kiko Pangilinan, hindi pa sila tapos. Okay? So, ini-vlog ito ng mga vloggers, di ba? May sarili silang opinion kasi yung mga dilawan nga gustong bumalik sa politika, meron din silang opinion. Meron din ako. Para sa akin, ang mga dilawan, yung mga LP, no? Party list na yan. Para sa akin, pinagbigyan na kayo noon sa panahon ni Cory Aquino, sa panahon ni Pinoy, no? Maraming years na kayong namuno dito sa Pilipinas. Ngunit, ang na-observe ng taong bayan ay hindi okay. No? Hindi naman naunlad ang bayan. Hindi naman ganyan kagaling ang kanilang panunungkulan. Kaya nga, sabi ko, para sa akin, pahinga na kayo. Kasi wala pinagbigyan kayo noon sa panahon ni Cory, sa panahon ni Pinoy, pero walang nangyari, no? Namulat na ang mga mata sa Pilipino, no? Bigyan naman natin ng panahon itong yung mga ibang party list, no? Kagaya nitong si VP Sara, kagaya nitong si Presidente Bongbong Marcos. Bigyan natin ng tsansa na sila na naman ang mamuno. Para sa akin, ang taong bayan ay sawa na sa mga dilawan.
Sawa na sila sa panunungkulan ninyo. Wala kayong nagawa na mabuti sa Pilipinas. No? Kaya nga, maraming beses na inuduro ang inyong party list, di ba? Natalo kayo. Dapat kayo makarealize dyan na talagang talo na talaga kayo. No? Maraming beses nag-eleksyon. Ngayon namang recent election, 31 million has spoken. Kay VP Sara nga, halos 32 million rin. No? Yang 31 million, yang 32 million na yan, lahat namulat na ang mga mata na ayaw na nila sa dilawan. So kung ako pa sa inyo mga dilawan, huwag na kayong bumalik sa politika. Advice ko lang ito ha, sariling opinion ko ito, hindi ako nagmamagaling. Okay? Balik na lang kayo sa normal life ninyo. Diba? There's always a life aside from politics. Kung hindi talaga destiny ninyo ang politika, huwag niyong pilitin. Diba? So, ito yung opinion ko. Sayang lang ang pera ninyo kapag babalik kayo sa politika. Kasi hindi na kayo mananalo. Namulat na ang mga mata ng Pilipino na ayaw na nila sa pamumuno ng mga dilawan. Kasi walang nagawa na mabuti. Yan ha, taong bayan yan ang desisyon ha. Hindi yan sa akin lang. Para sa kanila, walang idinulot na maganda ang sa panahon ng mga dilawan. Okay? Kung tutusin, how many years na nagdaan sa panahon ni Cory Aquino at after Cory Aquino, di ba, bumagsak yung ating ekonomiya, maraming palpak. Tapos sinundan pa ni Pinoy, no? Lahat yan LP yan eh. From Cory Aquino at yung kay Presidente Noynoy, lahat yan mga LP yun na party list. Kaso palpak yung pamumuno nila, no? So let's learn from those lessons na palpak. Hindi na kami babalik doon, kundi bagong leader naman ang ating ipamumuno dito sa atin sa Pilipinas. Yan, opinion ko yan, sariling opinion ko yan. So kayong mga audience ko dito, libre kayong mag-comment, mag-react tungkol dito sa ating Vice Presidente ng kanyang mga proposal sa OVP. Mag-comment, mag-react, no? At itong dilawan na babalik kuno sila sa politika sa Pilipinas. Babalik raw sila maging leader dito sa Pilipinas. Anong masasabi nyo doon? Libre kayong mag-comment, mag-react tungkol dyan kung gusto nyo pa ba yung dilawan o hindi. Okay? Bigyan ba nyo ng tsansa o ayaw nyo na sa kanila? Mag-comment, mag-react at babasahin natin yan lahat. Okay? So, guys, don't forget itong Caveman Coffee 22% off. Available na ito sa Shopee. Ito yung coffee na recommended ko ha sa Shopee. Bili na kayo. Mura na yan. So for those na outside sa Philippines na hindi makabili sa Shopee, message Caveman Coffee sa kanilang Facebook page. BBM Sara Victory T-shirt. Ito yung T-shirt na nakalagay yung name ko, Donmar TV, with picture ko, at itong may picture rin ng ating Presidente Bongbong Marcos at si VP Inday Sara Duterte. Okay, very colorful t-shirt. Available na ito sa Shopee. For those hindi makabili sa Shopee kasi outside sa Philippines, message me directly. Okay? So guys, importante na i-like at i-share itong video natin para kakalat ito sa taong bayan. At i-subscribe and follow ang Donmar TV sa Facebook at sa YouTube. Okay? Patuloy nating ipaglaban ang ating great leader sa Pilipinas, Presidente Bongbong Marcos, at itong sabi ni VP Sara Duterte na mahalin natin ang Pilipinas. Okay? So guys, see you in my next video. Have a great day and God bless everyone.